Kapag may card, ayaw ma-read. Kapag cash naman, ayaw lumabas ng ticket. Ano ba nangyari sa expressway? Na-read yung sa kanya. Mauna ka na. Notag. Bakit notag? Pa. Ay, easy trip po dito. Akala ko SLEX. Mali. Ay, gano'n. Paano po yan? Magbabayad na. Wow! Ganda yung lamig. Alam mo yung pag binuksan mo yung wrap ninyo, tapos tinapat mo yung mukha mo. Ganun siya. Ganyan siya kataas. Lula. Mataas na to. Tapos dyan tayo dadaan. Mamaya pababa doon. Props, kaway naman kayo. For today's video, SBT 650 naman ang gagamitin natin at pupunta tayo ng Tagaytay. Mabilisan lang at ayon sa aking Google Map, nasa 2.5 hours yung biyahe from here hanggang doon. So siguro makukuha natin siya ng mga 2 hours kasi nakamotor lang tayo, no? At may konting pagbabago sa ating SBT 650. Tinanggal na natin yung kanyang handguard at eto yun eh. So sinubukan ko lang kagabi. So ngayong nakatanggal siya, maganda naman pala. Okay naman siya, simple lang, ganon. Tapos binilan natin siya ng foam para sa kanyang throttle handle, pati dito sa kabila para mas malaki yung hawak natin, no? Mas maganda yung grip natin. Kapag tinutwist natin, mas may puwersa. At saka hindi sasakit yung kalyo natin dito. Kasi yung kamay natin, tayong mga riders, nagkakaroon tayo ng kalyo dito sa kakaganon. Dahil kapag maliit yung hinahawakan natin, masyadong tupi yung daliri natin dito. So minsan nagkakapaltos tayo dyan. Ngayon dahil malaki yung hinahawakan natin, mas relax yung daliri natin, no? Hindi siya ipit. At pagkatapos nilipat natin yung cellphone holder natin na dati nandito sa may side mirror, ngayon naman nandito na siya sa gitna ng ating manibela. So nandyan lang siya sa sentro, unlike dito sa gabal pa pag nag-vlog tayo kasi yung camera, minsan pag bumangki ang ganyan, natatakpan yung camera dito sa cellphone. And then change oil na natin siya at ito yung gamit kong langis, Shell Vans Long Ride fully synthetic 10W40. So ayon dito, pang big bike talaga siya, oh. Tansya ko kaya umabot ng 3,000 km yung langis na to dahil fully synthetic naman. Alright, so i-ride na natin at excited na ako dahil pupunta tayo sa Tagaytay People's Park. Nakapunta na ako doon isang beses, so gusto ko siyang balikan ulit. Dinig nyo ba yun? May nagpapamova sa kanto. Alam ka agad nilang ako eh, no? Ang bright kasi ng kulay ng motor. Okay, review naman dito sa nilagay natin sa throttle is good siya. Ang lambot sa kamay, no? Ang sarap ikotin tuloy ng throttle ngayon. Ngayon, para sa mga rider naman na maliit yung kanilang palad, yung medyo maninibago lang sila, mas lalayo lang yung lever sa kamay mo kasi malaki yung hawak mo eh, no? Pero para sa akin, sa kamay ko is goods. Fight lang yung kamay ko. Eh ito kasing SBT 650, kung i-compare natin sa mga ibang bikes ko, medyo mabigat yung throttle niya pag tinitwist kasi nga syempre bago pa, tsaka medyo madulas yung stock na grip niya, no? So dito sa cellphone naman, mas komportable ako, nakikita siya dyan kasi pag nandito parang pakiramdam mo malalaglag eh, no? Dito okay siya, tapos meron pa siyang dampener para kahit nalulubak hindi na alog-alog yung camera natin, no? Ang lutong ng tunog, kuwang-kuha niya yung gusto kong tunog lang. Yung ingay sakto lang para hindi siya nakakasawa pag sobrang haba ng travel natin. Actually yung pagpunta natin Tagaytay ngayon, malayo-layo na rin yun, para sa mga hindi dumadaan ng expressway. Tapos may mga nag-comment dun sa question ko na ilang oras nila tinatahak yung halimbawa from north to Batangas City, ganun. So ang dami nag-comment, nakakatuwa at nakakagulat yung kanilang pag-travel dahil maaabot pala ng 7 to 8 hours makapunta ng Batangas, no? Grabe. Yun ang mga solid. Pero syempre yung 7 to 8 hours na yun, may pahinga yun. Mapapagod tayo dyan. Syempre kailangan mag water break, may merienda break dahil tao lang tayo, no? Halimbawa ako ngayon, kakain ulit tayo sa favorite nating kainan bago tayo umexit ng toll gate para mayroon tayong hawa. Yung kasing People's Park, dahil naranasan ko nang pumunta doon, alam kong sasakay ka ng jeep
paakyat, no? Lapad ng manibela ng SBT. Parang multistrada din yung feeling. Sa fuel consumption, hindi ko pa masabi talaga sa inyo guys kung talagang matipid siya, no? So sige, magpo-full tank ako dyan sa may Mexico toll gate, tapos tingnan natin kung magkano yung igagas ulit natin pagdating natin ng bandang Tagaytay, ganon, or kung aabot man doon yung gas natin. Pagdating naman dito sa pagtanggal natin ng handguard, mas naging clean look siya, no? Papalitan ko sana yung side mirror niya, pero for safety kasi yung side mirror na to malaki, no? At isa pang reason kung bakit tinanggal ko yung handguard, pagka natatraffic tayo, no, sa singitan, medyo nakakasagabal din yung handguard ko dahil malapad siya, no? Pag iniiwas natin sa side mirror, inaabutan pa rin, no? Di tulad sa side mirror, dahil malambot lang to, no, pwede nating galaw-galawin, or kung tumama man, di ba, hindi ganun kalaki yung damage sa side mirror ng mga sasakyan. So mas madali siyang isingit kapag wala yun, no? Although for safety rin kasi yun, kaso mas madalas tayong natatraffic kaysa yung makakapag long ride sa open road, But anyway, pwede naman ibalik anytime, di ba? Kumbaga sumusubok lang tayo nung pwede nating gawin sa motor. At excited ako na gamitin to simula kagabi nung tinanggal ko, kasi ganoon naman tayo kapag mayroon tayong ginagalaw or bagong accessories sa motor natin, excited tayong gamitin siya, di ba? Yung gusto nating subukan kung ano ba yung nagbago ngayong ira-ride natin ulit. Parang walang lubak sa motor, Woohoo! Tapos yung konting bomba dinig natin, yun, sana maabutan nating green pa yung stoplight. Yung singit-singit na ganyan, nako, sana maabutan natin. Ayan na, okay, umabot sa wakas. Hindi ko na kailangang shortcut sa Sindalan. Pag mabiyahe tayo ng pa-south, especially pag pa Manila, Cavite, Laguna, ganyan, Mexico talaga tayo, Pero pag nagsipag-sipag ako sa San Fernando ako lumalabas. At ang sayang gamitin dahil meron tayong 28 liter box sa likod. So yung dala kong drone, towel, tubig, at yung stand ng aking camera nandito sa likod. Kaya ayun, yung belt bag ko magaan. Sarap tuloy mag-rev match ngayon. Yung rev match ko, isa pa, di ba? Wala nang clutch yan. Sana bukas. Ayun, bukas, diba? Ayan, Pero magpapark na tayo sa loob. Dito kinang Eman. Mga tropa natin to, Check natin yung ulam. Uy, may nilaga. Sige, yun na lang, nilaga. Nilaga. May itong nasi. Thank you, sir. Thank you. Okay, pagas muna tayo. Full tank dito. At ayon dito sa Google Map natin, 2 hours and 27 minutes. 140 kilometers na naman yung travel natin. Full tank premium. 350 na lang para ang sukli ba. Maganda. Yan, malayo-layo pa. Sagad-sagad natin. Yan. Konti na lang. Kahit wag mo na isakto para hindi yan sumobra. Okay na yan. Nakakatakot, baka magkapiso pa, Plastic dyan, sir? Meron. Oo. Thank you. Ang oras natin ngayon ay 1:36 PM. 140 kilometers away. People's Park na yung sinerge ko. Full tank. Ang saya. Pagka full tank, parang ang layo ng mararating mo talaga. Lalo na sa SBT. Nung nakaraan, dito ako kumain. Dahil sarado yun doon. Ayan dyan, mas gusto ko dun sa kinainan natin ngayon kasi tropa yung mga nandun, di ba? Hindi dahil nagpapa-discount tayo, kasi iba yung pagka-tropa, yung, di ba, yung establishment, yung restaurant, gano'n. Overtake tayo.
Dito. Ayan. Nahihirapan kasi yung truck pag paahon. Dito lagi traffic, diba? Ewan ko kung napanood nyo yung video ko. Lumabas ulit ako ng expressway kasi traffic dyan eh. Okay, cash tayo dahil di pa tayo nakapagpalagay ng RFID pang NLEX, no? Kapag may card, ayaw ma-read. Kapag cash naman, ayaw lumabas ng ticket. Ano ba nangyari sa expressway? Na-read yung sa kanya. Mauna ka na. Wait lang sir. Sige po. Kulang nakalang. Okay. Kaya bawal tumutok pag sa toll gate kasi mariread yung nasa likod mo. O kaya naman, paano ba yun? Kasi may tumutok na truck sa akin. Dalawa yung ticket na lumabas. Basta bawal magtutok kahit sa toll gate. Meron namang signage na bawal di ba? Tailgating. So ayan, kuha lang tayo ng ticket kasi pag hindi ako kumuha ng ticket, sisingilin ako sa pinakamalayong toll gate eh. Yun. Tapos ibubulsa lang natin yung ticket dito. So remember, kapag humihinto, lagi mag side stand kahit abot mo o hindi dahil minsan madulas ang pinapatungan natin, no? Okay, let's go. Medyo may konting delay lang, mga ilang segundo. Pero kung meron tayong RFID, super bilis. Ngayon ang diskarte ko, kung matraffic dun sa Balintawak toll gate, edi magbubukawi toll gate tayo. Makikita ko naman eh. Di ba ang cute ng motor pag walang handguard? Naka-gloves naman tayo, so okay lang kahit nahanginan ng malakas. Di naman to super hataw-hataw lagi. Hinataw ng Pajero, umusok eh. Bilis ng SPT. Oo nga pala, 350 pesos yung kinarga nating gasolina. Hindi ko lang napansin kung ilang litro yun. Balikan ko na lang sa video, lagay ko na lang sa details. So para meron tayong idea pagka nagpagas ulit tayo banda doon, hindi ko alam kung saan tayo abutan ng 1 bar. Mukhang madaming pila dun sa kabila. Dito na tayo sa Bukawi tollgate. Ang problema lang dito, dalawa yung tollgate na madadaanan mo. So ang oras natin ay 2:00 ng hapon. Nandito na ako sa Bukawi. Matatagalan lang ang biyahe natin pagdating natin sa Skyway dahil mabagal ang takbo dun eh. Para tumaas yung toll gate. Oo, naninibago lang ako. 199 singil sa akin dun. O baka dahil sa Mexico ako lumabas, kaya ganun. Ngayon ang haba oh. Kaya dito tayo. Kaso bayad ulit. So 91 ang binayaran ko doon. Ang next destination is Skyway. 2:16 PM. Sa Google Map naman natin, 1.5 hour ang biyahe, 75 kilometers away. Eto na yung pababa ng Skyway Stage 3 at ang oras ay 2:40 PM. 1 bar na yung nabawas sa aking fuel gauge. At mukhang aabot tayo sa paglabas ng SLEX dahil dito sa aking mapa 12 kilometers na lang ay kakanan na tayo. 53 minutes na lang ang biyahe at 40 kilometers na lang ang layo niya. Kung 5 PM man, nagsasara ang People's Park para sa mga gustong pumasyal doon. Maabutan natin. Huwag lang tayong matatraffic sa SLEX dahil nagro-road widening kasi sila. At may mga road repairs din, kaya matraffic dito, no? Okay, update lang dito sa nilagay nating hand grip. Maganda siya, no? Hindi ko masyado maramdaman yung vibration ng manibela. Tapos relax pa rin yung kamay ko. Tapos ang lambot kasi niya eh, no? Sana magtagal siya ng ganyan kasi alam naman natin dahil foam lang siya, hindi ganun yung quality niya. Siguro after 1 year, syempre, di ba? So ninipis siya. So lalambot lalo siya. Ngayon kasi medyo firm pa siya eh. Kaya tingnan natin. But anyway, 40 pesos something lang yata to. Kaya pwedeng magpalit-palit buwan-buwan, di ba? So okay naman. May sasuggest ko siya sa inyo kung kayo ay naka-adventure bike.
So hindi ko pa na-try na ilagay sa aking Z1000, kaya hindi ko pa siya mai-suggest sa mga naka naked big bike or sports bike, no? Bibili pa ako ulit nito at subukan natin ilagay sa Z1 kung kumusta yung feeling. And mas mukhang kailangan ito sa mga naka-sports bike. Bakit kanyo? Kasi 'di ba, laging ipit yung ating mga joints, no? At nakatukod tayo, so kailangan mas komportable yung hinahawakan natin, kaya yun, mukhang okay siya. Tsaka dito sa side mirror, mukhang hindi ko na siya papalitan kasi maganda siya eh. Kitang kita yung likod eh. Kahit di na gumalaw yung ulo mo, titingin ka sa likod mo, mata na lang eh, kaya ang ganda niya. Tsaka hindi siya nagbabibrate, talagang solid yung nakikita mo sa likod mo. Kahit na malakas na yung vibration ng makina, hindi nadadama yung side mirror. Siyempre pagdating sa safety, habang nagmumotor, di natin pwedeng tipirin yan. Kaya naman yung binild kong Aerox, yung Aerox ko talaga, puro original parts. Kasi mukhang magtatagal naman yung Aerox sa atin dahil pwedeng pang long ride yun. Tapos yung sniper pa natin, no? Pang street GP concept natin yun, kasi lalo na ABS version siya, diba? So okay lang kahit patakbo ka ng matulin doon. Lalo na nung niride ko siya papuntang Maribeles, chill, safe na safe, diba? Ilang beses ko na rin nagamit yung ABS niya dahil mabuhangin dun sa siksagan na nadaanan ko. Dito sa SPT, super nag-enjoy na ako, lalo na sa posisyon niya ngayon. Ang ganda sa paningin. Tapos yung windshield niya saktuhan lang, hindi malaki. Tapos maganda pa yung quality, no? Hindi siya nakakaduling. Tsaka makapal, oh. Mahirap nga lang siyang iangat. At dito naman sa cellphone holder natin, okay na okay, no? Hindi siya nadudumihan. So may konting hangin na pumapasok dito, so tama lang yun kasi para hindi mag-overheat yung cellphone natin pag nagna-navigate tayo. Medyo mapapayo ko nga lang dahil nasa baba yung cellphone. Pero ang Google Map naman kasi guide lang yan, hindi ka naman lagi nakatingin dyan, di ba? Yung glance lang, ganun ka lang, di ba? Kapag kakanan na ganun. Kaya mas magandang i-connect sa cellphone mo yung intercom ng helmet para maririnig mo siya kung magle-left ka na, kasi minsan nakakaligtaan natin, napapasarap yung biyahe natin, hindi natin namamalayan dapat ka na palang kumanan, di ba? Kaya papitik-pitik lang yung tingin natin. So tulad yan, 1.4 kilometers na lang lalabas na tayo sa expressway. Ganyan kaganda yung suspension kahit nasa concrete park tayo. Yung boses ko hindi na alog, oh. So sa Mamplasan pala tayo lumabas. Ito pala yung Greenfield Sire. Medyo natagalan lang ako dito sa toll gate, ah. Hindi pa ako sure kung cash lane to. Alam ko meron akong pang SLEX na ano eh. Ayun, may 1 trip pa ako na load. So ito rin pala yung papunta ng Liip kung saan ako pupunta lagi sa Luxorian. Ngayon, kakanan tayo dito. Pasok tayo ng Calax. So expressway din to. Mas mabilis yung biyahe pag dito dadaan, no? Nung naka ZH2 ako dito eh, matigas yung suspension ng ZH2. Matalbog. Ngayon, oh, diba? Ganda yung suspension ng SPT kahit stock goods. Oh, ganda pang i-banking. Hindi naglalaban yung motor, oh. Ang gaan lang pag binabanking ng ganyan, no? Ayun lang, merging. Madalas akong nadaan dito nun pagka may group ride ng mga big bikes. Sa kanila ko lang nadi-discover yung mga ganitong lugar eh. Alam nyo naman yung Tagaytay, pagka nagkiyaang mag-ride na gustong lamigin, mag-almusal, magkape, Tagaytay ka agad. Kasi instead na bibiyahe ka pa ng napakalayo papuntang Baguio, eh dito may Tagaytay malapit lang, expressway pa, di ba? May Calax pa, oh. Kaya tignan nyo, oh, sobrang bilis ng biyahe, oh. Tapos sobrang relax pa ng motor. May pagka-aggressive na malaki itong SPT, ah. Oo, aggressive lang yung rider. Nandun lang yun sa dalawa. Ito, may arco dito, yung mga speed gun tong mga to, oh. Oh, speed gun nga. Tapos may camera sa taas. Ayun, buti na check ko. Lalabas na pala ako dito, no? Hindi, check ko kasi dalawa yung way na pwedeng daanan. So pwede sa diretso, pwedeng lumabas na ng Santa Rosa City. Ngayon, okay, mas maganda sa Santa Rosa. Ayan, oh. So mas mapapalapit tayo sa Santa Rosa. Okay, sige, labas na tayo dito. Ganda pala yung from time to time titingin ka sa Google Map, eh. Wala kasing voice eh, dapat may voice eh, di ba? Alright, hindi ko lang maalala kung dumaan na ako dati dito sa Santa Rosa toll gate, eh. Meron tayong RFID, dito tayo.
Maglalagay sana ako ng secondary camera dito, kaya lang tumatama sa windshield eh. Naku, notag. Bakit notag? Pa, ay, easy trip po dito. Akala ko akala ko S-Lex. Mali. Ay, gano'n. Paano po yan? Magbabayad na? Nag-entry? Mamplasan? Ako nga pala. Liip pala. Liip. Sa may liip. Easy trip pala to. Parang nakakalito siya. Pero nasa S-Lex tayo, ano? Thank you, ma'am. Sorry. Bakit gano'n? Diba? Dumaan tayong S-Lex. Pumasok ng Calax. Easy trip pa rin. Ganda dito. Woohoo! Mukhang dumaan na ako dito. Dito kami madalas nag-exit kapag pauwi na. So ngayon, kakanan pala tayo. Yun, kakanan. So papunta ng PNPA yung kanan. PNP SAP naman sa kaliwa. Wow! May mga buildings na. Oh, ano kaya to, mall? Abenson. No, Abenson, tama. So ito yung delikado papunta ng Tagaytay kasi ito yung maraming sasakyan at pagdating ng rush hour talagang sobrang traffic dito, no. Dito kasi mahirap umovertake. Ang daming kanto. Eh, yung mga nakasamahan kong mga big bike riders, maiinit pa naman yung dugo nila pag sa ride. Siyempre, masyado silang energetic pagka marami, di ba? So, nanggigigil sila dito. Ang dami kong, Diyos ko, ang dami kong nakita muntik-muntik na talaga. Alam mo yung pag natuluyan siya, talagang di mo makakalimutan, no? Okay, so ang oras natin is 3:04 PM. 2 bar yung nabawas sa gas ko. Hataw kasi ako ng hataw. Pero still, mukhang abot tayo hanggang People's Park na hindi magpapakarga. Kasi 16 kilometers na lang yung distansya. Galing. Dito banda hindi ko paramdam yung lamig. Maganda yung simoy ng hangin, pero wala pang lamig. Sarap mag long ride. Lalo pag ganito. Ito nga palang SBT, meron siyang seat heat. Ano ba yun? Seat. Ano ba yun? Yung umiinit yung upuan. Tignan nyo, bigla na lang nagme-merge yung kalsada dito. Tignan mo yung kotse, nalito pa. Ito yung delikado, no? Sobrang dami na sigurong na-semplang dyan, no? Tapos kung mapapansin nyo yung road, paakyat na siya ng paakyat. So dito, bigyan ko kayo ng tip. Pagka huminto yung nasa harapan mong sasakyan, huminto ka rin dapat, ha? Maraming tumatawid dito. May aso pa, diba? Tapos ingat lang sa pag-overtake sa kanan. Kasi may poste, may ganyan, no? Diba? Tsaka dito taasan mo ng konti yung pagiging defensive natin. Ayan, patingnan nyo. Ayan, diba? Biglang sira yung kalsada, Eh kung mabilis ka nun, bengkong yung mags mo. Ito pa, may barrier, hindi pa masyado makita dahil may butas daw dun. Ayan, merging ulit, Kaya dyan nadadali yung mga kasamaan ko, yung biglang ganyan. Hindi ko alam bakit ganun yung setup ng kalsada na to, no? Hindi tuloy-tuloy yung road widening nila, no? Bitin siya, Mukhang eto na yung PNPA. Yan yung mga nag-aaral na gustong maging pulis at pagka-graduate pwedeng BGMP, pwedeng bumbero at police tri-bureau yata ang tawag doon. Tapos pagka-graduate nila, mataas kaagad yung rango nila. Tiniente ka agad. Yun nga lang, mag-aaral ka dyan ng 4 na taon. Ang alam ko, walang tuition fee dyan. Gobyerno ang magpapaaral sa'yo. So ganun. Hindi ko sure kung pwedeng umuwi after 1 year or 2 year. May bakasyon o wala, ewan ko. Bagong asfalto. Dito, ramdam ko na yung lamig. Yun lang. Napapasarap ang biyahe natin. Ang lamig na. Woohoo! Kaya ang daming gusto umakyat ng Tagaytay, kahit na sobrang dami na ng tao, still malamig pa rin. Alam mo yung pakiramdam na parang katatapos lang umulan. Woohoo! Sarap bumiyahe dito. Hindi naman ganun katagal yung binyahe natin. Almost 2 hours na rin tayo bumabiyahe. Nandito na tayo sa may Santa Rosa. Ito, matraffic dito. Ang dami ng pababaw. Siguro mga bumiyahe yan ng maagang maaga. Tapos ito na yung time nila para bumalik. Tayo papunta pa lang. Hindi tayo nagkarga. Nakarating tayo ng Tagaytay. Woo! Ganda ng kalsada ngayon. 9.6 kilometers. Dito nga pala sa pagpunta natin ng Tagaytay, nung nabanggit ko nga yan nung
sa mga nakaraang vlogs na babalik ako ng Tagaytay, ang dami ding nag-message sa akin ng mga coffee shop and restaurant na pansyalan daw natin. So tingnan natin kung makakapasyal tayo, pero nakakaya din kasi alam mo yun, pumunta basta-basta kasi gusto ko yung natural na pagbisita lang natin, yung kung saan lang tayo tamaan ng gutom, ganun. Pero maraming salamat sa mga nag-invite po sa akin at na-appreciate nyo yung ating content. Kapag nagkaroon ng time, sadyain natin yung restaurant ninyo. Pero sa ngayon, People's Park muna ang ating pupuntahan. Pero promise, sobrang lamig ng hangin, no? Dito kasi sa Tagaytay, dahil alam ng mga tao, maraming pumapasyal dito, kaya ang dami nagbubukas ng coffee shop, kainan. So yung People's Park lang talaga sa ngayon, ha, yung alam kong pang family na pinapasyalan, ganun. Mataas kasi na lugar yun, at minsan pa lang ako nakapunta doon. Eto na yung palengke na daw. Yun, no? So nasa 8 kilometers pa pala mula dun sa pinagkaliwaan natin, no? So dito sa kanan ko is Taal Lake na. Sarap magbulalo dito, ah. Ang oras natin ay 3:22 PM. Saktuhan lang tayo, buzzer beater tayo sa People's Park, ah. Tapos nung galing kami ng Batangas, dito yata kami lumabas. Yan, sigsag dyan. And then dito, alam po, pasok na kami dyan, eh. Or baka kamukha lang, no? Ayun, may Ferris wheel sa kanan ko. Ito yung picnic grove. Okay, hindi pa ako napunta dyan, ha. Mukhang maganda dyan, ha. Tiyempo pa, maulap, maambon na. Dumoble tuloy yung lamig. Ayan na, umambon na. Saya. Buti malakas-lakas yung motor ko, hindi nahihirapan sa akyatan. Ito yung sinasabi ko. Ito yung papasok. Oh, maganda doon. Sarap magkape din doon. Ito, bakit talaga tayo ng paakyat to? Matarik siya, ha. Oh, nagpafag na yung lens ng helmet ko dahil sa simoy ng hangin. So medyo makipot na yung kalsada dito. Medyo mabuha-buhangin pa. Dito highlands naman yun, mukhang bawal pumasok yung dayo. May pagkabagyo na yung pakiramdam dito. Okay, may gate, no? Ano to? Ito na ata yung main entrance, eh, no? Oo, tama. Buti pala hindi ako kumaliwa. So may bayad dito, 20 pesos para sa motor. Ayun, ang taas. Tayo nga tayo. Wow, ganda yung lamig. Alam mo yung pag binuksan mo yung wrap ninyo, tapos tinapat mo yung mukha mo. Ganun siya. Tapos dito sa baba, maraming bilihan. So bawal nang pumasok doon ng nakamotor, sasakyan, ganun. So dito ka magpa-park sa ilalim. Okay, so ang parking natin, dito pwede. Ayun. Ayan, dito pwede tayo dito. Yan. Sige, dito na tayo mag-park. So kami nun, nag-iwan na lang kami ng helmet sa mga tindahan. So mula sa parking, maglalakad ka papunta sa taas. At may mga namamasadang jeep dito. Tignan nyo yung tarik niya, oh. At dito may entrance, alam ko may bayad dyan. Ayun, People's Park. Magkano pa masahe dyan, boss? 100 lang po. Okay. Yun, oh. 500 meters yung lalakarin. So pagka solo ride, 100. Ngayon kapag may kasama ka 10 kayo, tig 10 pesos lang kayo. Ayan. So kung nagmamadali ka, 100 ka agad, di ba? Siyempre lakarin natin para ma-feel natin yung pinuntahan natin, di ba? So yun, matarik din siya, ha? Pero kung pupunta ka ng nakamotor dito, kailangan komportable yung sapatos mo. Like now, nakaboots lang tayo. Ngayon palang inihingal na ako. Pero habang naglalakad kayo, kikita nyo yung mga bahay sa baba. Nakakawala rin ng pagod. Tapos ang lamig ng hangin dito, parang nasa Baguio talaga. Yung mga puno pa, oh. Diba? Pang Baguio rin, eh, no? Oh, ang taas natin. Yan yung Taal Lake. Pwede rin isama yung mga pet nila. So dalawang liko lang pala. Isang liko doon,
tapos isang liko doon. Tapos doon na tayo hihinto. Isang liko na lang, isang banking na lang. Doon na tayo. Ayan, ang ganda oh. Parang yung naglakad lang kami sa Monasterio de Tarlac at saka sa Bataan, Mount Samat. Pero mas malaki dito. Tsaka malamig. Dito, papunta ng souvenir shop. So tayo ngayon, lakarin pa natin hanggang doon. Pwede rin umakyat dito. Makikita mo yung kagandahan ng Kapatagan banda doon. Kung gusto mo makatipid sa jeep, hintay na lang kayo mapuno yung jeep bago siya bumaba. Pagdating sa part na to, ayan, may mga upuan na tower pa dito, pero hindi siya pwedeng akyatin. So may CR naman pala dito. Ayan yung mga sumakay ng jeep. Diba? Hindi sila napagod. Okay, sa baba niyan, ito yung makikita mo. Ayan, ang ganda pala eh. Oh. May road doon. Oh. Wow. Kakaiba yung mga puno banda doon. Oh. Ito yung bawal pasukan kanina, may gate. Tapos may golf course doon. May mga bahay banda doon. Ito pa yung Taal Lake ko. Tara, akyat tayo. So ito yung paakyat dito. So kahit na umuulan, okay lang kasi may bubong dito. Ngayon, ito yung may restaurant pa dito. Tapos mas kitang kita pala dito. Nakakalula siya, di ba? So dito madalas may mga nagpipicture dito. Ayan o. Tapos yung lupa kanina na nakita natin doon, dito papunta yan. Pwede po picture. Sige po. Tara. Kasabay po. Alright. Thank you. Next Thank you. sir. Apa. Update na lang sa picture mo nga ako kay Boss Fred lang ano. Saba. Okay na. Go. Sticker. Para di kayo mahuli ng LTO. Update ang gagawin dyan kay Boss Fred. Palagi naka-play sa bahay ang vlog. Sinahuli na yata yung motor ni Boss. Family na nanonood. Boss Fred, thank you. Thank you very much. Tignan naman natin yung mga souvenir shops dito. Bababa tayo dito. Ayun. Meron pa palang tindahan dito sa loob. Ayun. Kompleto yung souvenir nila. Oh. Pwedeng kumain sa loob. Baba pa tayo. Ayun, dito makikita mo na. Oh. So yung CR, ayun. Ayun, marami palang mabibili dito. Parang tiyanggian pala eh, no? Oh, rep magnets meron, cups. Yung t-shirt nila, Tagaytay yung mga prints. Dahil malamig dito, ganyan yung mga cups. Oh, madami pala dito sa baba. Oh, ito naman yung makikita mong view pag pababa ka na. Ayun yung Ferris wheel na nakita natin kanina. At yung mga ibang bahay, restaurants, no? So mapapansin mo, hindi pa masyado maraming bahay dito, no? Mag-green pa. Tapos dito sa right side naman, makikita mo dyan yung Maynila. Ayun, ang daming building dun, oh. Ayun, grabe, oh, dun tayo galing kanina. So ganun kataas ang lugar na to. Kasi kita mo lahat. Ito hindi ko pa naaakyat eh. Subukan nating akitin tong matarik na hagdan. Taas niya. Makipot yung daanan, ha. Taas ng steps. Yun, may mga upuan din naman pala dito. Okay din pala magkape dito eh. Ihingalin ka nga lang pagpunta eh. So ito, ganyan siya kataas. Lula. Mataas na to. Tapos dyan tayo dadaan mamaya. Pababa doon. Okay din pala pumunta ng hapon. Kaya lang syempre iba pa rin pag umaga. Mas mahaba yung oras mo na maliwanag. Troops, kaway naman kayo. Dalawa kayo, di ba? Thank you. Sige boss. Picture din. Kadarating nyo lang? Parating lang. Ito po. Ay, thank you. Tsaka kay baby. Ay, pwede. Yeah, sir. Thank you. Naglakad kayo, sir? Okay naman yung lakad, di ba? Okay naman, konti lang. Thank you. Thank you. Thank you. Okay, enjoy. Naka-vlog si sir. Tama. Yung sticker. Bossing sticker lang. Kumusta yung lakad? Kapagod ba? Thank you rin. So dito, maliliit yung steps, no? Pwede po pa picture? Para tayo sasakay sa ano, peryahan eh, no? Thank you po. Thank you. Oh. Ay, thank you po. Sige. Kung ano lang, mas mahaba yung hagdan na to compare dun sa kabila. Kaso mas matarik yung kabila eh. So yan ang pababa. Walang kahirap-hirap. Aagos lang. Step ka lang ng step. Yun, lalabas na tayo. Ito yung way. May mga nagtitinda ng taho dun eh, no? Nako. May nakita ako magugustuhan ni Mrs. dito. Ngayon na po to. Bayabas po. Pabili po ako. Yung hindi pa nakahiwa. Padagdag. Ito po. Talupan po.
Hindi po, hindi po. Sa bahay na lang. Yung iba po, ganito po yung sa loob niya. Ako sir. Pwedeng papili po ng ganito yung loob. O pare-pareho lang. Babalatan din ba? Hindi po, hindi po. Ano po ba yung kulay? Yung ganito itim po. ba siya? Opo. Ito po. Yung ganito po. Yan. Sige po, kuha po akong dalawa. Tsaka dalawa din pong bayabas. Sir, mainit pa yan? Yes, sir. Pa-order ako. So yun, bumili tayo ng bayabas tsaka mangga. Tig 100 pesos isa. Tapos 50 pesos na. Pwede pa picture ko. Ay, sige. Kuha ka dito. Pwede sir dalawa. Ako, 10 yata yung kinuha. Sir, pwede makain yung sticker dito. Ito po. Sige sir. Ay nga po sticker. Boss. Sabi na si Boss Reed eh. Idol. Sabi si Boss Reed. Thank you. Te, kunin ko na po yung helmet. Magkano po yung bayad? Wala na po. Pero bili na lang ako ng souvenir. Yun ang the best. Ayun po, bahala. Apo, sige, souvenir na lang. Sticker sir, may sticker din kami. Baka gusto mo yung sticker. Apo. Ref magnet sir. Rep magnet na lang po. Ito. Ito po. Ito sir. Apo. 50 pesos lang. Apo. Thank you. Dito sa baba, hindi ko lang sure kung mas mababa ang presyo ng souvenir dito compare sa taas, no? Pero kung ano yung nakita natin sa taas, meron din dito, pero mas marami lang dito. Tulad dito, meron silang hoodie jacket. Ganyan kataas. Tignan mo naman ang tarik. So first gear lang. At may kainan dito. Yun ang maganda. Alright, pagbaba naman. Ayos, di ba? 2, 3. Ropin na lang. O, sabihin nyo na lang po from Zamboanga. From Zamboanga. Zamboanga. Welcome po sa Tagaytay. Thank you po. Dito na ako nakapag-drone kasi bawal mag-drone dun sa taas eh. Sakto dito. May puno dyan. So hindi tayo sagabal sa road. At makakapag-landing ng payapa yung drone natin. So nakachempo tayo. Kahit hindi ko na masyado nilayo. Dahil ang focus natin is dito sa People's Park. At pawala-wala yung ulap ngayon Oh, kanina nung natapat ako dyan sa may ulap or fog, I'm not sure. Wala akong makita sa drone kaya pinabalik ko kaagad. Alright, so ngayon is 4:39 PM. Hindi pa tayo nagkarga. So sulit ang ating kinarga. Dahil 350 lang yung kinarga ko simula kanina. Tapos kumain pa ako sa Pampanga bago tayo pumunta dito. So hindi ko pa nararamdaman yung gutom. Okay, sa pagpunta sa People's Park kasama yung family is goods. Talagang mag-enjoy sila sa paglalakad. At kahit anong oras kayo pumunta dito, dahil sa ganda ng klima, masarap siyang puntahan. Nakasasakyan, nakamotor, or maglalakad man kayo doon, nasasakay sa jeep, enjoyable. And pagbaba nyo ng People's Park, sobrang dami ng pwede nyong kainan. At marami ding mga hotels na pwede nyong tuluyan kung ayaw nyo munang umuwi at magbiyahe pabalik sa inyong probinsya. Kagaya ko, kung kasama ko ang family ko, malamang sa malamang mag-stay muna kami sa hotel at para masulit yung view dito sa Taal Lake. Sa mga susunod na episode, kung babalik man tayo ng Tagaytay, tuklasin natin yung magagandang mga restaurant at nang makita natin ng maganda yung Taal Lake. Kasi nung sa Wing Commander noon, maganda naman yung view ng Taal Lake habang kumakain ka ng Unli Wings sa kanila. So syempre hindi naman tayo babalik ulit doon, sa ibang restaurant naman tayo. Okay, after ng Tagaytay, nag-iisip pa ako kung ano yung pwede nating puntahan para mapasyalan. Lalo't nag-i-enjoy ako sa ginagamit nating motor ngayon. Alright, balik ulit tayo kanina kung saan yung mga nagtitinda ng prutas. At super simple ng biyahe natin dahil hindi siya masyadong komplikado. Mas nakomplikado pa ako sa papunta ng Kaibiyang Tunnel, ganun. Kasi more on expressway yung dinaanan natin, kaya naging tuloy-tuloy yung biyahe. Ngayon pagbalik natin, ngayon pa lang tayo magpapagas bago tayo pumasok ng Calax. Kaya nyo siguro 550. Ay, hindi na kaya. 540 na lang. Hop, yeah. So yun yung kinarga natin, 540 pesos, 9.18 liters, 58.85 pesos per liter dito. Mga nasa 800 pesos balikan, kasya na, or pagpalagay na natin 1,000 kung galing ka ng Pampanga, okay na rin yun. At ang biyahe natin hindi nalalayo sa 2 oras papunta. Alright, so see you ulit sa
susunod na papasyalan nating magandang lugar, hindi ko pa sure kung saan, bahala na. Magsa-search muna ako sa mga comment section kung ano yung trip nila. Sa ano kaya, DRT, punta kaya tayo doon. Kung nakapunta na kayo sa DRT, saan kaya magandang pumunta doon, no? Pa-comment na lang dito guys kung saan sa DRT. At salamat nga pala sa mga nagsabi kung ano ibig sabihin ng DRT, no? Ano doon? Ano kasi, Remedios? Basta, sinabi na nila yun eh. Kahit hanggang dito na lang. See you next vlog. Read for speed.